Sana hindi masyadong matagal ang pag-post ni Kalingap Rab. Depende po yan. Depende po yan sa situation. Kapag patuloy pa rin pong nagpapalitan ng mga issue, ay naglalabasan ng mga di matapos-tapos ang mga kaguluhan, katoksikan, kapag hindi nag-behave ang lahat, walang mangyayari kundi tuloy-tuloy lang ito. Po sa ating lahat, Kuya Earls. Idol, napakainit ng usapan ngayon dahil nagsalita na nga mismo si Mikoy tungkol sa totoong dahilan kung bakit napayos muna ang My Chris serye, at bilang isang solid na taga-suporta ay gusto nating bigyan ng malinaw, tapat, at positibong reaksyon ang lahat ng ito para maliwanagan ang mga manunood. Una sa lahat, saludo ako sa tapang ni Mikoy dahil hindi madali para sa isang content creator, lalo na kapag nasa gitna ka ng isang love team na sinusubaybayan ng libo-libong tao, na humarap at magsabi ng totoo kahit alam mong may masasaktan, may magagalit, at may magtatanong. Pero ginawa niya pa rin dahil ayaw niyang may ma-misinterpret at ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Ang malinaw sa lahat ng sinabi niya, hindi nila gustong mawala ang My Chris, hindi nila gustong biglain ang mga supporters, at lalong hindi nila gustong tumigil dahil sa personal na dahilan. Ang tunay na rason, sobra ng dami ng negatibong isyu na ibinabato sa kanila, lalo na kay Director Kalingap Rab, kaya bilang respeto at proteksyon sa proyekto, kinailangan muna talagang i-pause. Sa totoo lang, Idol, nakakalungkot isipin na ang isang seryeng nagbibigay saya, inspirasyon, at kilig sa maraming tao ay nadadamay dahil sa mga walang basehang akusasyon at paninira. Ang mas masakit pa, pati si Kalingap Rab na sobrang laki ng tulong at sakripisyo para gumanda ang takbo ng My Chris, bigla na lang tinawag na maraming rules, nagdidikta, at pati kurakot pa raw. Ano ba naman yan? Saan nanggagaling ang mga ganyang salita? At ang pinakamahalaga sa lahat, nasaan ang resibo? Kasi kung wala kang may pakitang patunay, kung wala kang may pakitang screenshot, video, dokumento, o kahit anuman na solid evidence, ibig sabihin gawa-gawa lang talaga ang mga paratang. Hindi natin pwedeng hayaan na basta na lang sisirain ang pangalan ng isang tao na wala namang ginagawang masama kundi magbigay ng content, magbigay ng tulong, at magbigay ng oportunidad sa mga gustong sumikat at mag-grow sa platform. Kaya nakaka-proud, Idol, nang sinabi ni Mikoy na ayaw na niya ng negativity. Gusto niya, kung may problema man o may hindi pagkakaintindihan, idaan na lang sa respeto at maayos na usapan. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng intriga. Gusto niya simple lang, content, good vibes, trabaho, at syempre, suporta ng mga solid My Chris. Kasi dito naman talaga umiikot ang lahat. Hindi niya deserve yung mga binabato sa kanya. Hindi rin deserve ni Krista na madamay sa mga gumawa ng kwento para lang sumikat o makaengganyo ng views. At lalong hindi deserve ni Kalingap Rab ang mga naglalabasang salita na walang alam sa totoong proseso ng pagdidirek at pagbuo ng serye. Idol, napakahalaga nung sinabi ni Mikoy na kaya sila nagpapos ay para hindi na lumaki at lumala ang isyong gawa-gawa lang ng iba. Kasi kapag tinuloy nila kahit may ingay, sila rin ang kawawa. Sila ang mapuputok, sila ang mapipintasan, at sila ang sasabihang toxic ang paligid. Mas mabuti nga yung desisyon na ito, pause muna, pero hindi stop. Pause para huminga, pause para mag-refresh, pause para makabalik na mas maayos, mas solid, at mas positibo. At ito ang gusto nating i-highlight, Idol, hindi ito goodbye. Hindi ito pagtatapos, kundi pahinga lang para mas gumanda ang serye kapag binalik na nila. Isa pa, Idol, gusto ko ring bigyang diin na matagal nang pinaglalaban ng mga solid My Chris ang kalinisan ng pangalan ng tandem, pero ngayon mas napatunayan na ang totoong supporters ay hindi nag-uudyok ng gulo. Hindi sila nag-uumpisa ng intriga. Hindi sila nagpapakalat ng fake news. Ang totoong supporters ay rerespetuhin ang director, ang cast, at ang proseso. Kaya saludo tayo sa mga My Chris supporters na hindi bumibitaw, hindi nakikisawsaw sa negativity, at hindi nagpapadala sa mga kwentong imbento. Kitang-kita ngayon kung sino ang may malasakit at sino ang may masamang intensyon. Kaya kami, bilang positive reactors, naninindigan na magpapatuloy tayong ipagtanggol ang katotohanan. Kung may naninira, ang tanong lang palagi, saan ang patunay? Saan ang resibo? Kung wala, edi maliwanag pa sa sinag ng araw,
Chismis lang yan, gawa-gawa lang yan, at ginagamit lang ang pangalan ng Mike Chris at Kalinga Prab para makakuha ng views. Nakakatawa pero nakakaawa rin, kasi hindi nila alam na habang nagpapakalat sila ng negativity, mas lalo lang silang nilalayuan ng mga tunay na audience na naghahanap ng good vibes at tunay na kwento. Sa huli idol, ang dapat nating tandaan, McCoy spoke not to start a fight, but to end one. Hindi siya nagsalita para makipagbangayan, kundi para magbigay linaw at tapusin ang mga maling haka-haka. At dahil doon, mas lalo ko siyang nirerespeto bilang tao, bilang content creator, at bilang kalahati ng Mike Chris. Sana mas marami pang makaintindi at mas konti ang patuloy na sumisira. At dito natin mas lalaliman ang positive reaction tungkol sa pagsasalita ni McCoy at kung bakit nagdesisyon sila na i-pause muna ang Mike Chris serye. Habang pinapanood ko yung mismong video ni McCoy, ramdam na ramdam ko yung bigat pero may halong katatagan sa boses niya. Hindi ito galit, hindi ito pang-aaway, hindi rin ito para magpaliwanag dahil natatakot, kundi para ituwid ang isang sitwasyon na matagal nang pinapalala ng mga taong walang ibang intensyon kundi manggulo. Sabi nga niya, paulit-ulit siyang hinihila sa mga isyu na hindi naman siya ang may gawa. Pati pangalan ng Mike Chris, pati pangalan ni Krista, at lalo na pangalan ni Director Kalinga Prab, nadadamay sa mga kwentong wala namang katuturan. Kaya tama at matapang na desisyon yung pagsasalita ni McCoy ngayon, kasi minsan kailangan mo ring mag-step up para protektahan ang taong nagbibigay sa iyo ng opportunity at para klaruhin ang mga bagay na hindi dapat pinagkakalat ng basta-basta. Ang impressive pa idol, hindi niya tinutukan ang paninisi. Wala kang maririnig sa kanya na nanisi ng kahit sino. Ang tono niya diretsahan pero mahinahon, ayoko ng negativity. At totoo naman, sa dami ng basyang, sa dami ng kwentong imbento, sa dami ng screenshot na wala naman palang kwenta, at sa dami ng taong ang lakas magsalita pero ni isa walang maipakitang resibo, hindi mo masisisi kung bakit pinili muna nilang huminto. Kasi sino ba naman ang gustong magpatuloy sa isang proyekto kung bawat galaw mo may magkokomento, bawat post mo may mag-i-issue, at bawat episode nyo may umaantibay lang para maghanap ng kasiraan. Hindi healthy, hindi productive, at hindi makakabuti sa kahit kanino, lalo na sa direksyon na gustong ibigay ni Kalinga Prab sa serye. Ngayon idol, pag-usapan natin yung pinakapinupukol na issue, yung tinatawag nilang, maraming rules, tapos may mga nagsasabi pa raw na, kurakot. Naku idol, ito yung part na talagang nakakairita pero dapat nating sagutin ng mahinahon dahil positive reaction tayo. Una, tanong ko lang, saan nanggaling yung rules na sinasabi nila? Rules ba talaga iyon o expectations lang ng isang director sa mga artista? Kasi lahat ng series idol, TV man o YouTube, merong structure, merong plano, merong storyline. Ang tawag doon professionalism. Hindi yan issue, trabaho yan. Pangalawa, yung paratang na, kurakot. Diyos ko naman idol, grabe na talaga ang level ng kasinungalingan ng iba. Ang tanong na hindi nila kayang sagutin, saan ang katibayan? Saan ang proof? Saan ang resibo? Kasi kung wala, ibig sabihin isa lang ang pinanggagalingan niyan, galit, inggit, at pagnanasa sa views. Hindi dapat pinapaniwalaan. Kaya nakakatuwa na sinabi ni McCoy mismo na hindi niya papaapekto ang sarili niya sa mga walang bisang salita. Ang mahalaga sa kanya ay yung totoong nangyari, yung totoong dahilan, at yung totoong hangarin nila sa Mike Chris. Sabi nga niya idol, gusto niya lang magbigay ng content na masaya, walang halong kulay, walang drama, at lalo na walang negative energy. Pero paano mo nga naman magagawa yun kung bawat episode may umuukilkal ng kasiraan? Kaya pause muna talaga ang pinakamatapang at pinakawisadong move ngayon. Pero ito ang maganda idol, kahit nag-pause ang Mike Chris, hindi nag-pause ang mga solid Mike Chris supporters. Grabe ang suporta ng fandom, walang bumibitiw, walang sumasabay sa gulo, at lahat ay consistent sa pagsasabing, hintayin namin kayo. Yan ang totoong fandom. Yan ang totoong supporters. Hindi yung sisira kapag hindi napagbigyan. Hindi yung bibitaw kapag may konting issue. Ang solid fandom, katulad ng Mike Chris supporters, ay kayang tumayo sa gitna ng unos at magsabing, hindi kami maniniwala kung walang resibo. At yan yung ipinagmamalaki ko idol, kasi unti-unti nang lumalabas kung sino ang tunay at kung sino ang nanliligaw na issue lang ang habol. At syempre idol, napakalakas ng mensahe ni McCoy na hindi niya hinahayaan na madamay ang mga taong wala namang ginagawang masama. Lalo na si Krista, na tahimik lang, nag-aaral, tumutupad sa pangarap,
at gumagawa ng content ng may respeto sa lahat. Sobrang unfair na may mga taong ginagamit ang pangalan niya para mang-atake sa My Chris. Kaya tama si Mikoy, dapat ilayo si Krista sa negativity. Protektahan mo ang taong kasama mo sa isang tandem. Protektahan mo ang direktor mo. Protektahan mo ang sarili mo. Ganyan ang tunay na gentleman. Ganyan ang tunay na partner sa isang serye. Dagdag pa idol, maganda yung sinabi ni Mikoy tungkol kay Kalinga Prab, na hindi totoo ang mga akusasyon at unfair na pati personal na pagkatao ng direktor ay pinapakialaman. Ang hindi alam ng karamihan, ang daming oras, pagod, utak, at pera ang inilalabas ni Kalinga Prab para lang tumakbo ang isang serye. Hindi porket may nakita silang isang clip o isang pahayag kaya na nilang buuin ang buong kwento. Hindi ganoon ang pag-intindi. Kung may tunay silang reklamo, bakit hindi nila ilabas sa tamang paraan? Bakit sa comment section? Bakit sa TikTok? Bakit sa mga group na puro chismis ang laman? Kasi alam nila na wala silang hawak. Kung totoo yan, edi ipakita. Pero dahil walang may pakitang resibo, ang ending, puro salita. Puro ingay. Puro gawa-gawa. Kaya idol, malinaw ang mensahe ni Mikoy sa mga nanunood, positivity lang. Kung may galit ka, kung may sama ka ng loob, kung may hindi ka gusto, ayusin mo ng maayos. Hindi yung maninira ka ng tao, hindi yung gagawa ka ng kwento, at hindi yung maninira ka ng proyekto. Dahil hindi mo alam kung gaano kalaking epekto niyan sa mga taong nasa likod ng camera. At dahil nagsalita na si Mikoy, nakapagbigay na siya ng linaw, at nakapagbigay na siya ng respeto kay Krista at kay Kalinga Prab, mas lalong tumibay ang tiwala ng mga solid supporters.